Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So ngayon, nagbabike-bike tayo, naglilibot-libot tayo. Isasagot po tayo ng mga nagko-comment o nagtatanong sa atin, ha? Unang-una, gusto ko munang shoutout si Sir Idol Alan Cordoba. So, ang kanyang tanong, ang kanyang comment, ano nga bang magandang diskarte para mas lalo tayo makatipid o makamura ng plane ticket pa uwi ng Pilipinas at pabalik dito? So, ang unang-una mga kwento, kung kayo po ay pauwi na ng Pilipinas at magbabakasyon, at ang inyong schedule o yung petsa ay ang company ang nagdesisyon sa inyo sa pag-uwi ng Pilipinas, magbakasyon ng isang buwan, so wala po kayong iintindihin na babayaran kasi yun po ay sagot ng inyong mga company dito sa Japan. Sa tunay nga naman kasi mga kwento, no, pagka kayo po ang nagbakasyon sa Pilipinas, talagang napakamahal ng plane ticket, ha? As in talagang iiyak ka din sa presyo ng plane ticket mo lalo kung balikan. Kagaya ng sinabi ko, kung kayo po ay uuwi na ng Pilipinas at ang nag-decide naman ang inyong mga company na magbakasyon ka sa Pilipinas, wala po kayong babayaran na kahit na 5 duling kasi ang mga kaisa dito, sagot po talaga nila ang mga plane ticket ng mga trainee visa na umuwi na Pilipinas, good for 1 month. Pero ito po pag kayo po ang nag-decide, na umuwi ng ganitong petsa at hindi po ang company, sagot po nyo yung plane ticket ninyo. Kayo po ang bibili ng plane ticket nyo pabalik at pauwi, uwi ng Pilipinas at pabalik dito sa Japan. Talagang sadya. Nung ako po ay umuwi, ay inabot po ako ng almost 40,000 balikan. Almost 2 weeks lang din po, ay 1 week lang din po ako nagbakasyon sa amin. 10 days lang po yun. Dahil sa nalaman kong ganun, kaya gusto kong share ito, gusto kong sagutin itong si Sir Alan Cordoba. Kung ikaw po ay nagbabalak umuwi ng Pilipinas ang babakasyon na pang sarili mo at hindi company ang nag-decide, so kung sa malayo pa lang, so 2 months before pa lang kakwento, no, mag-set ka na ng date, mag-set ka na ng plane ticket, maghanap ka na naman nag-alok ng mga plane ticket pa uwi ng Pilipinas sa pabalik dito sa Japan. So napakarami naman po na yan para hindi ka mamahalan kagaya ng ginawa ko. Kasi sa akin naman po kasi nung kwento on the spot, 4 days na lang uuwi na ng Pilipinas, saka lang po bumili ng plane ticket, kaya ganun po inabot. Ang tamang diskarte po talaga dyan, dapat 2 months before, tapos tataon mo siya ng Lunes hanggang Biyernes. Mas lalo siya magiging mas mura. Lunes hanggang Biyernes mo siya itatapat yung pag-uwi mo sa Pilipinas at pagbalik mo dito sa Japan. Wag mo itatapat ng Sabado or Linggo, talagang medyo pricey po yan at yung malapit na yung flight na binabalak mo. Kaya ako sa'yo, mag-set ka ng Lunes hanggang Biyernes, tapos 2 months or 2 months before, mas magalang 2 months before ng iyong binabalak na pag-uwi sa Pilipinas ay magpabook ka na po, magpa-reserve ka na sa mga kakilala mong nagkuko ng ticket ng Japan, no? Kasi kung talagang 1 week before ay talagang mahal. Sabi kong mahal, baka abutin pa ng 8 hanggang 10 lapad, nasa 40 to 45 o 50,000 pagka ganun ang ginawa mo kakwento, no? Lalo pagka mga peak season kagaya ng December, yung mga yan, talagang medyo pricey ang mga plane ticket. Yun ang pwede kong may advice sa'yo, Sir Alan Cordoba, at shout out sa'yo na lagi kang nanonood. Alam ko lagi kang nanonood at subscribe po sa ating YouTube channel. Ito naman pong isa na to ay galing naman po kay Sir Idol Vince Jamolin. So ang kanyang katanungan ay kung libre daw ba ang unan, kumot, kung bibilin daw ba ang ating mga kortina pagdating nyo sa mga apartment nyo rito sa Japan, no? Sa tunay mga kwento, pagdating nyo po talaga dito sa apartment nyo dito sa Japan, so ang ibibigay ng company sa inyo ay inyong mga unan, kumot, yan, kaldero, kasirola, panggamit pang kusina, sangkalang kutsi, lahat ng pwede nyo magamit sa kusina, ipaprovide po ng company nyo yan. Pero take note, hindi po yan libre. Bigay lang po ng company yan, pero i-deduct po yan sa inyong monthly dito sa Japan. Depende po kung gaano katagal ibabawas sa inyo. Yung mga kasamahan kong bago, ang alam ko ay 3 buwan po sila na kakaltasan sa kabuang bayad ng ibinigay ng company na kagaya ng tulugan nila, ng kumot, unan, ng mga kaldero. Pero yung pong kama, yung pong papag, nahihigaan ninyo, kayo po ang bibili dito sa Japan, hindi po ipoprovide ng company nyo yun. Pagdating ng Sabado, may time po kayong, Sabado or Linggo, may time po kayong bumili sa mga second street dito o yung mga sekundamanong mga bilihan ng mga gamit pang bahay. Marami naman po dito sa Japan, kaya may time po kayong bumili at kayo po talaga ang magpo-provide na yun. Ngayon, kung hindi naman po kayo willing naman po kayong humiga sa sahig, yung nga lang sobrang lamig, pag taglamig po talaga dito, ay talaga syempre mananakit din yung likod, kaya mas magandang bumili kayo ng kama. Yung nga lang, syempre, yung mga, huwag kayo mag-alala mga kwento, kasi yung mga second street naman po dito ay nagpapadeliver naman po sila. Kumbaga, hihiramin mo sa sasakyan ng second street, i-deliver sa mismong bahay ninyo yung kama na bibilhin mo sa kanilang store, no? Yun po yung pwede kong masagot sa iyo, Sir
Vince Jamolin. Ito naman galing po kay Sir Idol Rodel Paderes. So ang kanyang katanungan kung ano ba ang ginagawa sa training center dito sa Japan at pag hindi ba doon nakapasahan ng exam ay mapapauwi ng Pilipinas. Ito mga kwento, ang ginagawa po uli ng mga trainee visa pagdating dito sa Japan sa mga training center o mag-aaral uli ng isang buwan dito sa Japan ay i-review lang po uli ninyo kung ano man po yung inyong natapos sa Pilipinas sa pag-aaral ng Japanese language. And then, dadagdagan po yan ng kaalaman natin patungkol sa kultura ng mga Japanese. Lalong-lalo na yung kanilang batas trapiko, rules and regulation dito sa Japan. Para kahit papaano, bago tayo totally bitawan ng ating mga training school sa ating mga kaisya or company ay meron na po tayong idea patungkol sa kanilang batas dito sa Japan at sa kultura dito sa Japan. Yan po yung madalas na ginagawa ng mga training center dito sa Japan sa mga trainee visa na pumapasok at nag-aaral pa rin uli ng good for 1 month. Kaya kung ako sa'yo Sir Rodel na ikaw ay papunta na dito sa Japan, mag-aral ka po ng mabuti dyan sa Pilipinas ng Japanese language para kahit paano hindi na ho kayo mahirapan na mai-review ulit at matakil uli yung inyong pinag-aralan dyan sa Pilipinas na pagdating nyo dito sa Japan. So yun po yung pwede kong maibigay na idea sa'yo Sir Rodel. Kaya wag kang mag-alala dahil wala nang pong pinapauwi na trainee visa na kagaya natin na pag hindi nakapasa ng quizzes man yan, exam man yan, assignment man yan, ay papauwi po tayo ng Pilipinas. Wala pong akong nababalitaan na ganun ang ginawa ng mga training center o training school dito sa mga trainee visa na pumapasok sa kanilang mga school, no? Basta as long kayo po ay nakikik-operate, kayo po ay gumagawa ng mga pinapagawa ng mga teacher o sensei nyo dito, wala po kayo magiging problema kahit po kayo bumagsak sa mga quizzes o exam or mga ano bang ipapatik ng mga teacher o sensei dito. Basta kayo po ay nakikik-operate. Yun po yung pwede kong maibigay na advice at idea kay Sir Rodel Paderes. At ito naman ay galing kay Ma'am Idol Sheng Mendoza. Ang kanyang katanungan ay kung mas madali daw ba makarating ang COE ng SSW1. Ito mga kwento, kung kayo man po ay isang SSW1 or trainee visa na kagaya ko at ang pagdating ng COE ang tatanong ninyo ay nakadepende po yan sa company o kaisya dito sa Japan sa pangangailangan ng tao. Kasi gato yun kung halimbawa yung isang Pilipino dito ay patapos na ng kontrata sa loob ng 4 na buwan. So kung halimbawa kayo po yung napili, so 4 na buwan po yung iintay ninyo o maaaring 5 buwan o hanggang kalating taon na pagdating ng COE ninyo kasi hintayin nyo matapos yung kontrata na inyong papalitan. Ngayon, kaya lang po naman nagiging madali o halos wala pang 1 buwan pagka mayroong bigla ang napapauwing mga Pinoy o Pinay dito sa mga company dito sa Japan. Then doon po agad papasok na pagdating ng COE ninyo kasi kailangan na ng tao na kapalit ng taong uuwi na yon. Kadalasan ganun po talaga ang nagiging senaryo na pagdating ng COE. Nakadepende sa mga company yan sa pangangailangan ng tao. Kasi ano nga naman ang gagawin mo sa company kung sobra-sobra yung tao, di ba? Meron pa nga naalala ko mga kwento, wala pa kaming 1 buwan na nag-aaral sa Japanese language at ngayon yung isang kasama namin Pinoy na construction worker ang pinasok niya rito ay dumating na yung COE niya at kailangan na agad niyang lumipad papunta dito sa Japan. Ang pag-aaral ng Nihongo sa Pilipinas sa 3 hanggang 6 na buwan, noon that time wala pa siyang 1 buwan na nag-out, parang 3 weeks pa lang siya nag-aaral noon. Dumating yung COE niya kasi nga yung isang construction worker na papalitan niya sana ay mas napaaga ng umuwi. Kaya ang nangyari sa kanya noon, dumating na COE niya at sinalpak na agad siya papunta dito sa Japan. Yun po yung pwede kong maibigay na advice kay Ma'am Sheng Mendoza sa pagtatanong mo kung gaano katagal ang pagdating ng COE o mas mabilis ba ang pagdating ng COE ng mga SSW1 or sa trainee visa. Ulitin ko, nakadepende pa rin po yan sa inyong company o kaisya o sa mga taong papalitan nyo rito sa Japan kung ilang buwan pa yung ilalagay nila sa inyong company. Yun po yung pwede kong maibigay na advice o idea sa'yo na Ito naman po ay galing kay Sir Idol Akasa. So medyo marami yung kanyang katanungan, no? Pero kasagutin pa rin po natin. So ang kanyang unang katanungan ay yung need po ba ng experience? Ito mga kwento, no, ilang beses ko na kung nasasagot na experience, no? Ito mga kwento, may mga agency po talaga na tumatanggap na kahit wala po kayong experience ay pinag-a-apply pa rin po kayo. Yung nga lang, may mga agency po talaga na pinag-aaral muna nila ng Japanese language yung kanilang aplikante pagka wala kayong experience. After nyo mag-aral, saka kayo magte-training. Ipapatraining po kayo kung ano mang gusto nyo maging trabaho dito sa Japan. Para kahit pa paano, pag hinarap kayo sa mga employer, ay meron po kayong idea sa inyong papasuking trabaho dito sa Japan. Yan po yung kadalasang ginagawa ng mga agency pag wala po kayong experience. Pero kung kayo po ay nagtatrabaho dyan sa Philippines at skilled worker po kayo, yan na po yung experience ninyo. Isusulat nyo na lang po dyan sa papel ninyo
sa inyong resume kung ilang taon na po kayo naging ganyan ang trabaho. Kaya wala po kayo magiging problema. Kadalasan kasi sa mga agency, mga kwento, 2 years ang laging nilang hinahanap. At least, di ba? At least 2 years experience ang kanilang laging hinahanap sa mga aplikante. So yun po yung sa experience. Ngayon, bago makapunta ng Japan o mag-work yan sa Japan, magkano po lahat na nagastos nyo bago yung makapunta ng Japan? Ito mga kwento, hindi po tayo pare-parehas na nagastos sa pag-apply, nagastos sa bago makapunta dito sa Japan. Kasi hindi po tayo isang lugar lang. Kung halimbawa kung kayo ay taga Visayas o taga Mindanao o taga Luzon o taga probinsya ng Luzon, diba? Kasi nagkakatalo yan sa pamasahe ninyo, sa maaari nyo maging gastos sa pamasahe pag pang-araw-araw yung pang-commute. Yun po kasi kadalasan na nagpapalaki ng gastos ng isang trainee visa sa pag-aaral ng Japanese language diyan sa pag-apply ng Japanese language at pag-apply dito sa Japan. Yan po yung pwede ko may sagot. Ngayon, way back 2021, ako po ay online class. Kaya malaking tipid po yung nangyari sa akin noon. Kasi nasa bahay lang ako, ang bukod tangang binabayaran ko lang internet. Pero ngayong mula noong 2023 until present, face-to-face na po ang kanilang pag-aaral ng Japanese language. Yung mga huling na interview ko, ang kanilang mga nagastos ay nasa 130, 150, yung iba inaabot pa ng 200 kasi taga-probinsya at taga-Visayas at Mindanao pa sila. Hamakin mo gaano kamahal yung pamasahe ng barko o kaya eroplano. Kasi kung taga-probinsya lang kayo taga-Luzon, medyo magaan-gaan pa pero kung kayo taga-Visayas o Mindanao ay talagang medyo mabigat na po yan. Kaya pagdating nyo sa Maynila, maging wise po kayo sa paggastos ng pera. Yung ulitin ko, magkaroon na gastos, siguro ngayon, kung ikaw taga Visayas o Mindanao, papatak ka ng 150 hanggang sa matapos mo ang inyong pag-aaral ng Japanese language, makatungtong dito sa Japan. Kung kayo ay taga probinsya ng Luzon, siguro 100 to 150. Pero pagka taga Visayas o Mindanao, 150 to 200, ganun po talaga ang kadalasan o karaniwang nagagastos ng mga nag-a-apply dito sa Japan. Ano po ang mga requirements? Requirements mga kanto, kagaya ng sinabi ko, at least 2 years experience ka, high school graduate, ALS graduate, and then 35 years old pababa. Kung kayo ay may tattoo, okay lang may tattoo, basta sa loob ng katawan, tago ng mga t-shirt ninyo, wag na sa mga braso, sa leeg, sa mukha. Yan po, yan po ang problema sa mga may tattoo. Ngayon, magkano po ang napapadala ninyo at magkano po din ang natira sa inyo? So sa akin, kasi mga kwento, syempre padala ko ng allowance mag-ina ko. Ngayon, ang importante niya, magkano ang natitira sa atin o allowance natin kada buwan dito sa Japan. So ngayon 2025, dati nung way back 2024, yung tatlong lapad kasyang-kasya na po sa akin yun, ha? Kasyang-kasya na po sa akin yung tatlong lapad na as in pang good for 1 month. Pero ngayong 2024, mga kwento, 2025, mga kwento, talagang masasabi kong yung tatlong lapad ay kulang na kulang dahil sa lahat ng klase ng bilihin dito sa Japan ay nagtaas na po at wala po tayong magagawa doon, lalong-lalo sa bigas. Kaya pag kayong mga nandito na, maging wise po ko sa paggastos ng pera. So yun po yung mga pwede kong maibigay na sagot o idea sa mga nagtatanong sa atin. Ngayon, kung meron po kayong mga gustong malaman o gusto kong itanong, ay welcome po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Wala nang pong bayad kung kayo po ay magsusubscribe para mas lalong lumaki yung ating bahay, para mas lalong makabigay ako ng konting kaalaman o idea sa pag-apply about dito sa Japan. Yan lang po kasi yung pinaka-wish o niche ng YouTube channel natin, ang makatulong sa mga nag-a-apply. Kaya pakishare nyo po itong videos ko para kahit paano yung mga gustong mag-apply dito na hindi pa po nakasubscribe sa atin ay magkaroon po silang idea at meron po silang mapagtanungan. So paano? Hanggang sa muli, ako po si Kuya Marvin at ito ang Margab Experience.